ng Cebu. Mahalaga na may taga-Visayas. Alala ko si Dok dito. Kailangan mo natin ng doktor sa Senado. Kasi tayo yung universal healthcare. At kailangan mo ang sakang taga-Visayas, mo aking kaibigan. Ang dakilang organ mo lang ito. So, ang ganda ko yung dalawang yan. Kailangan nila ang tulong ninyo. Panay kay Negros show progressive opposition inroads. Ang vote lines niya, lumalabas na noong 2016, lumalabas na naman ngayon because of the talk na ang Dilawan at Pink Lawan will come up with another person. Western Visayas remain resistant to Duterte dominance. Ilonggo Black Cohesion is intact. So ang tanong ko sa liderato ng alliance, ano po gagawin nyo sa dalawang region yun? Dalawang areas na yun, no? Mindanao-style sweep does not replicate in Visayas. Regional result is genuinely mixed. Ang sagot po natin doon sa genuinely mixed, merong taga-region ninyo. Okay? Kasi napakahalaga po yun na representative ang Senado ng lahat ng Pilipino. So pag tinignan nyo po, next. Okay. So 2016, strong in Cebuano Belt, midterm, peak across Visayas, 2022, maximum via Marcos proxy, and 2025, weakening alliance collapse. Yung alliance po, napakahalaga dyan. So, we go to the map. This is the map of the Visayas. Next, you will see the ingradation, the source of the enduring Duterte vote. Mas matingkad ang green sa kanya yun. Mas light, medyo hindi pa sa atin yun. At makikita niyo dyan, ang Cebu, ang Bohol, ang Leyte was green in 2016. In 2019, si Leyte naging light green. Next slide. In 2022, bumalik si Leyte, bumalik si Bohol, si Cebu medyo naging light green. Noong 2025, midterm, green pa rin ho ang Bohol, medyo matingkad na nag-green si Leyte, at si Cebu nagiging green. Okay? So, it tells you, yung sinasabi nila na, walang boto yung mga Duterte, wala ang boto ng mga Duterte, is not born by data. Okay? So that is the 4 election cycles. And I will leave you with this. Next. Okay. Machine-mediated loyalty is important. Central Visayas supports Duterte because through local machinery, one Cebu. But without the local machinery, who will replace that? When machinery defects or falls, Cebu becomes competitive. Kailangan po lagyan natin ng oral ang Cebu. At ito. Correct. Correct. The Cebuano Ilonggo fault line persists. Tatandaan nyo, pag sinabing Visayas, Cebuano, Ilonggo, Waray. Kung inoral natin ang Cebuano, anong gagawin natin sa Waray at sa Ilonggo? Bakit? Across all 4 cycles, Cebuano belt leans to Duterte or allied Duterte. Western Visayas or Ilonggo or Waray leans to opposition. Okay? And the linguistic cultural divide is the most durable feature of Visayan electoral politics. So, magkakaroon ba sila ng kandidato doon? Ang liberal ba, malakas pa doon? Si Frank Drilon ba, malakas pa sa Iloilo? Ganun ang tinatanong ko, no? And Visayas is 20 to 21% of the national voters, but structurally declining because of Negros Island. 2022 was the ceiling. 2025 marks fracture. Kaya yung challenge sa alliance, seryoso. Okay? Kasi kung fracture ang one Cebu, kailangan may mag-fill up yung state, yung void na yun. And Cebu alone rivals the entire regions. Why? Because in 2019, Cebu province 3.08 voters exceeded all of the
ang major region. Okay? So pag tinignan po niyo yung enduring vote, bakit si Sara Duterte pumapalo ng 35% yung enduring base niya at pumapalo ng preference ng 43 or 53%? That is because of Visayas and Mindanao. Nakita naman po doon, ang Luzon is the battleground. Pero hindi makakapag-focus sa battleground kung ang Visayas at Mindanao ay mapapabayaan. So ang huli ko na lang ang salita, the best way to say thank you to President Duterte is to make Sara Duterte win. In short, numbers don't lie. The more they enrich the Visayan people, the stronger we become. Yes? Alright, daghang salamat. And now everybody, of course, to give his statement of support, we have our veteran public servant from Davao. A round of applause for Councilor Danilo Dayanghira. Salamat, very brief lang ako kay umay-umay yun eh. But greetings of course kang Wendy Magpaka na ito for sponsoring this activity. 2016, kapuban na nato si Wendy. Maybe I just 5 or 6 minutes. In 1986, 84, 85, katapusan tuwing samahan ni BBM, Mangigdatas Kalsada, Wilga ng Bayan, naibisan ko siya. And a lot of us were appointed to OIC. I was 19 years old. OIC City Councilor of Davao in 1986. Ang Vice Mayor na ko si Rudy Duterte. I've been in politics for 10 years. So I saw the pattern of Cory Aquino, Ramos, Noynoy Aquino. Sila tanan, up and down. Kung sa kandoy akong naobserbahan na nila, pwede critical sa akong mind. I think one time President Bongbong Marcos was interviewed. Yeah. Sanay na kami sa criticism. Wala na sa amin yan. I think that is very critical. Ang pasapot diha, kung ang gobyerno gani, dili na maminaw sa tao, kuman yun ta. So, moto'y naka-struck sa akong mind at the time. And the same until now, pag mawala yun ang komunikasyon, pagtanaw sa tao, kakay-kaya. So that is very, very critical. We go back in 2016. PRRD is running. Kusog. Asa may kusog? 2016, si PRRD or si Sara Duterte karon. I will do to that, very brief. 2016, wala kay parallel. Wala kay political. There's no parallel group. I think one time, ino ni Mayor Rudy, June, si Danny Dayanghira, buhata o head sa parallel group. Kaya I'm very active sa young legislators a long time ago. Founder media kami na June Davide, kauban media sa young legislators sa atin sa atin. So, we assigned Wendy sa Cebu. So, siya nag-operate, si Ed Linder sa Manila, then there was si Jim Limkiap sa Zamboanga from Mindanao. And I noticed the enthusiasm, nagpusok yung mga tao, nagpusok yun. You know, every week, nag-Zoom meeting me. Spain, OFW, Hong Kong, tanan. Sobra doon sobra kami sa computer, dili masunod. Gabi, adlaw, sige, Zoom meeting. And in our counting, around 250 group of associations. So eventually, moto'y naitabo ang President Rudy in 2016. Early morning, last meeting naman sa Lunita, dali may sa Ross Boulevard, lingkod-lingkod niya, makita na itong mga tao, naka-short, nagdalagtino, watino, grabe, sa Lunita. Pagkagabi makita mo, 1 million na tao sobra. Dito na sa likod sa stage, di ka po si John Ibas Pinyamon, nagkun sa tayo.
So, how is 2016 o karon? Mas, at my gut feel is mas usog karon kumpara sa 2016. So, kapaka na ito sa bakit critical ito? Because in 2016, with Bayan abuses, mahal ang prisoners pa rin ng panahon ni Marcos. Katungkol. Then, nag-revolta, then 1986, I mean, nagkaroon ng change of officers sa gobyerno. Then, isod ang dinawag si President Rudy. Kung sa mo ni President Rudy, tulog ka tulay na rin, duha ka tulay, ang airport. So sa build, corruption, ang performance, wala'y makakumpara ang President Rudy. Pagpakan natin si President Rudy. Then, briefly, after President Rudy, supposed to be 2022, Sara Duterte. I was with her all the time. Umana man to, so umana taliya. Then after that, 2025, nidaog na si Bongbong Marcos. Nitaas ang droga. Ang patay karon, ikta na lang sa kahoy, it happened in Cebu. Ilubong sa likod sa balay. So these are sign of drug abusers. Sa una, walang malang malita, karon malita yun. Sa una, there is no ghost project before. Karon, grabe. So, nabalik na lang. Ang ihatag, why we voted for President Rudy para mawala utak na mabalik. At under Marcos, nibalik ang mga pakigbisugan na to. So, nabalik na to sa mga alunahan, nawala sa tao, karon there's hope under Sara Duterte. Nawala na to balik. Vice President said, we go into accountabilities. Kung kisa'y naisala, mabutang pa nun, pag-abayaran nila. It should be a politics not on personalities. Dili sa pagbukod. But let's go down into issues, which is accountabilities. But where is now the parallel group and where is the politician? Ang pula sa karsada, kaulang sa Malacanang, sumbungan na sila. Dumagang pag-yelo, kailan na, tulong na sila dito. Kasi Aquino, di ba naman siya, correct? Dumungan pa sa ping, so nag-ubal na sila tanan. Ang mga tao, nabiyaan o ang green. So parapakan na ako ang green o ang katawan. There is a very clear definition that there was no more political opposition. And there was no more politics of principle. Wala na, prinsipyo. Korta-korta na lang eh. And that is very dangerous. Kaya ang politika gani o wala na yung pagtuo, kanila, lupoy ang katawan niya. Mawag na ibantay na ito. So finally, kung sa'y hagig sa ako, Filipino have a lot of characteristic. Silos, envy. Ang hagig sa parallel, kaning away-away. Siluso. Tama itong ginawa ni John. So, balikan na lang na ito kung isulti John. Papakan na ito si John na tumihan ng isulti. So, guys, to go, very critical ang pag-abante na ito. I think we go down into tasking. Daghang kaita. So, trabaho na ta. And to be in this group is not, is not walking in the park na sayon na. Lisod yung kayo. Wala may gasto ni mo. Mutapukag pa yung subo. Lunya tak, dagpubaw niya. Pero gusto mag-ito. So, in 2016, natulog niya sa bangko. Dami yun. Burot, ang uman, mga titulo sa iyo na ipang-print pa para sa kapupuan. So, this is not an ordinary matter. Lisod nila ako ni Sudan. So, finally, we go into doables. For the meantime, katong mga positive na mga information sa social media i-share na. Ako, I see to it. In my office, I find computers. Their duty is share, oppose, support. The strategy, you expose, you support good things, you oppose, use bad things. And you count the number of likes
a subscriber of your own Facebook, mapunta na millions, dagay na kapo yun. Isang magkita ang mananggutay, makita niya. And I think we will get it and we will lose. Last, we go into support group lang ta. Kung usog ng Cebu, dili, one Cebu, kitang mga uban diyan, isog, yelo-yelo sa nariya, isda-isda, supportan na lang ta. O gusta, dili di amay, bisay sikat dili. Kung kisay na taon na ang usog, alalay na lang ta. Tapang na lang ta. Kapag ko, ang mahilis kuha sa BPI, siguro tanang-tang, siguro, tanang. Kaya ito sa likod doon, may kinamalang manambog ba tayo? Pwede na ta. So that is very important. Magpaubos ta. And benchmarking. We go down to local levels. Kaya naman nag-yelo niya, kapag apil sila, kaya nagbangko sila, tama na to, di kita mga away. Because politics is addition, it's number. It's addition and even multiplication. So sa inyong tanang, congratulations po. Nagpuraman mo din na kitang tanang mo. And finally, forget this. There is no exclusivity. Exclusivity na. Dili ka Pilipino na. O paganin na ito ha. O paganin may itlog. Gawayan na ito. Ako ba naman exclusive? Forget that. If you are exclusive, you are not foundation building. It should be inclusive for what is good for everybody. Salamat po tayo. Maraming salamat, Aro Danilo Dayahira. Halimbawa ka sir, ganang mas isog ka karon because we feel slighted, we feel hurt, we feel betrayed. And that is why the stronger we become in the next years to follow, that is why we should truly, truly exercise that right to suffrage. And now everybody, to present the youth's point of view is a dynamic leader who's passionate. He continues to champion the voices of the people and his generation. The representative of the Lone District of Cavite, and he is fondly called the Pambansang Nil-Nil, Congressman Kiko Barzaga. Good morning. Good morning. Meow meow. Okay. So firstly, ang address ko muna yung mga current events natin and the recent developments in the Middle Eastern war that we would have to first note. Kasi ang pinaka-problema natin dito, during the time of the pandemic, we did not prioritize politics over providing the necessary government functions to the citizens in need. Ang problema kasi natin ngayon is that Congress is prioritizing the impeachment rather than the necessary aid or the economic crisis from the Middle Eastern war. And secondly, the economic impact of the said war is that we'll be facing increased oil prices, increased prices in water, and increased prices in energy. Since all of those are necessary components of our everyday life, the price of basic commodities will also increase. That's why we need the president for 2028 that will have a strong focus on economic aspects, drugs, and crime, which is President Sara Duterte. And secondly, yung problema natin sa flood control issues, hanggang ngayon wala pang nakukulong talaga sa flood control issues. Doon pa yung mga congressman, lahat ng mga investigahan ng ICI, ang pangako nila ay magiging isang open investigation yun that will be available to the public, pero ang nangyayari doon since the ICI is made with the ability to create executive sessions where the details will not be disclosed to the public. Ang nangyayari lahat ng mga congressman na na-investigahan ng ICI ay hindi pinakita ang investigation to the public people. And that's why right now we do not have any form of accountability to any of the congressmen who have stolen funds from the public. At hindi natin pwedeng payagan yun. We have a president that is very against, that's willing to wage a war against corruption and against long-standing corruption within Congress. Hindi yun ang papayaman sa mga buhaya at nagbibigay ng mga maleta. We need to create a stronger stance against corruption. And with the coming typhoon season, makikita ulit natin yan pag nababaha na ang mga lungsod natin at pag nakita natin ang epekto ng climate change within our country.
that's when we will start remembering about the issues involving the flood control and kung paano nila inuna yung how the congressmen prioritize their own personal interest over the interest of the people of the Philippines. And lastly, yung future plans. Actually, kakayanin ko lang kasi hindi ko masyadong na-ready yung presentation or yung speech. That's why I would like to congratulate the previous speakers before me on creating very good presentation, especially Ms. Maluki. Lastly, yung future plans. Hindi lang natin kailangan isipin yung 2028 because that's a very important thing. It's arguably the most important thing is that we need to maximize our efforts into creating another Duterte presidency in 2028 if we would want to start another economic revival. Kasi sobrang bagsak na yung economy natin. We can see it in unemployment rates, in the stock exchange, and also in the peso to dollar exchange rates. We need to focus not just on the presidency but also on the Senate. Kailangan natin isipin yung 2028 elections for president and for the senatorial state. And then afterwards, we need to think about the midterm 2031 elections depending on the results of the 2028 elections. And we need to also create a war on corruption. Yun yung pinaka-importante dito. Hindi lang war on drugs but also war on corruption because the corruption is already widespread. We had the potential during the 1960s, 1970s, after the end of World War II, the Philippines had the potential to be one of the greatest countries in Asia. But we were only hindered by the corruption within our governments and within our public officials. And afterwards, after 30 or so years of that, we have reached a point of corruption that is practically unprecedented and one that cannot be solved by just merely by what we have been repeatedly doing for the past few decades. We need a strong stance against corruption and a strong anti-corruption president. And lastly, I'm sure all the local leaders here in Cebu is in support of our beloved President Duterte and the future Duterte Senate slate. Ako na bahala sa Cavite, kayo na bahala sa Cebu. I wish you all the best. I dream of a bright future for our students, for our children, for our grandchildren. Wala pa akong mga anak, but I know we all want to create a country that we can be proud of, that we can look at in 30 years, 40 years, and see that today is the start of that effort. So, everyone, I wish you all the best, and I hope we create that country. Thank you very much. Maraming salamat. Congressman Kiko Rizalta. I'm so tempted to say Nyong. You know what, I really do hope that your point is taken and heard. With everything that is happening right now, Yes, from Manila, magandang umaga po. And then, atong nag-exonan ng Muslim, alhamdulillah. Sa mga leaders, conveners, o membros sa Cebu Alliance for Duterte 2028, sa atong mga kauban, ikan sa Leyte, Bohol, Negros, Sikihor, o Tibok, Visayas, daghang salamat, yung presensya, o suporta. Karon dili lang kini maglunsad sa usa ka organization. Kini karon ay usa ka pagtigom sa pagtuo ug karuganan. Pagtigom sa kini sa mga tao ay nagtuo nga ang leadership kinahanglan desidido iso o nakapundar sa tinuod na kabalaka alang atong mga katawan. The strength of any movement does not necessarily begin in Manila. Nagsugod sa kini sa mga probinsya, sa mga komunidad, sa atong mga mag-uuma, sa atong mga manginista, sa mga trabahante, transport groups, mga professionals, kababaihan, sa atong mga kapatanunan. Ang mga tao na nagkinahanglan o gobyerno na maminaw o malibot para kailangan. Ang Cebu sa kanunay, adunay akong papel sa pag-ulma sa atong nasod. O karon sa ang Cebu nagmarong na likod organisado o naghiusa o handa. The vision of God 2028 is clear. Panahiusa sa atong tumong, dili pagkabahin-bahin. Dili sabak-sabak, kundi disiplina, organisado o prinsipyo na suporta gikan sa katawan. Samtang magpadayon ang atong mga lataw,
atong ibutang sa una-una, tulog kayo sa kasing-kasing, ang tulog at nakutang. Una, ang atong kalihukan, kinahanglan kapundang sa servisyo. Ang leadership dili bahin sa personalidad, bahin kini sa performance and results. Ikaduha, kinahanglan organisado o strategic. Ang tinuuray na kausaban na ay structure, coordination, and unity. Panahinusa, gikan sa barangay, hangtod sa probinsya, up to the national level. Ikatulo, we must remain focused on the Filipino people, their jobs, their security, their future, and their dignity. Our leaders are supposed to serve the Filipino people, not the other way around. And for this, mapasalamatan kami na napili ninyo sa Ilisanga na suportahan pagka-presidente sa 2028. Sa mga umabot na karatuigan, importante ipakita nato ang atong maruganan. Kahiso o ligo ng pagtuo. Kung adunay usa ka butang na kanunay ipakita ang mga Bisaya, mao kini. When we decide to stand, we stand firmly. Sa tanang mga nagkapundong karon diri, sinugdanan kini atong likonon ang atong organisasyon sa matag komunidad. The road to 2028 will not be easy, but movements built on grassroots convictions are not necessarily shaken. Cebu, andam na ba mo? Alright. Visayas, andam na ba mo? Padayon pa, daghang salamat, mabuhay ang Cebu, mabuhay ang Visayas, mabuhay ang Pilipinas. Daghang salamat, Congressman Harold Duterte. And sir, nakay basa mo, no? Gikan ni Congressman Paulo. Okay, naiipago si Congpulong Duterte no ay kami duwa ng kagawat of invitation gikan kang Sergio Naviles o ka Sir Moises Parini. So since na imang kulong celebration sa Davao karon araw ng Davao, di ba kung siya dahilan? So, iyan lang yung pangalihog na ako na ipabot. So, ako po yung basahon, this is in Bisaya, Yapon. Sa ako mga kaigsuunan sa Subo, dagang salamat sa inyong pagdapit, pagsalig o padayon na suporta. Ang inyong pag-iusa o paningkamot, nagpakita sa tinuod na gugma sa nasod o sa mga prinsipyo na nag-iusa kanato isip Pilipino. Ako kaayo akong pasalamat sa inyong tapugi pagkamatinumanon o likon na pagtuo sa liderato na dunay tapang, magsakit o tinuod na serbisyo. Ang inyong kalihukan nagpapatuod na buhay ang paglaho sa kusgan ihapon na espiritu sa Pilipino. Ang inyong paningkamot among ginarespeto o ginapasalamatan pag-ayo. Padayon ka sa pagtinabangay na ginagayahan sa pagtuo, gipalikon sa panagiusa o gikukit sa atong damgo alang sa mas maayong Pilipinas. Daghang salamat kaayo gikan sa pamilyang Duterte. Padayon ka para sa bayan. Daghang salamat, Congressman Harold Duterte. O karon mga higala na atong mga representante or representatives from bagong henerasyon party list atong hanagan o masipang kaka Congressman Robert Lasal at atong DH na Bernadette Herrera. A round of applause, please. Hello. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Hi! Hello! Isip pa ba tayo? Maayo ang ilaw sa inyong tanan. Ako po si BH. Ako po si Robert. Anyway, Good morning po. Nais ko na bigay pasalamatan unang-una para sa inyong loyalty kay PRRD. at ni Vice President Sara Duterte. Kami po ang kami po ang isa sa mga founders ng Hugpong para kay Sara. Kasama namin si Councilor
dahil yung hirang biro natin ng grupong para kay Sara, nung dapat tatakbo siyang presidente noong 2022. Naalala niyo ba yun? Kasama rin natin si Willie nun. Kasama rin si Willie at marami ang Si kasama First sa Comment. grupo. Comment. Please stand up and be recognized. Chairman Willie. Sa Midani. Si Vic. Kasama rin tayo nun. Si Prof. Balu, kasama din ko yung grupo para kay Sara, Prof. if you remember. Kaya lang, dahil ba natatandaan nyo, hindi tumuloy si Vice President Sara. At yun po yung isa sa mga turning points kung saan talaga bumanga ako sa kanya. Dahil nung sinabi namin sa kanya, dahil syempre nagsabi siya kung Vice President siya, yung sabi namin, ma'am, sorry po, pwede bang ikaw lang ang supportahan namin. Kasi hindi namin kaya supportahan si Bongbong Marcos. Sabi namin, baka pwede ikaw lang. Alam niyo po ano ang sagot sa amin ni Vice President Sara. Ang sagot po ni BP nun, sabi niya, o bababa ako sa San Narciso, Quezon. Yun yung first event. So sabi niya sa amin, maki-organize. So, nung araw na yon, yung malapit na po yung week na bababa sila doon. Yun. Sabi namin, ma'am, pwede bang ikaw lang? Sabi niya, kung hindi niyo kayang suportahan si Bongbong Marcos, huwag niyo na akong suportahan. Kung hindi niyo ako susuportahan, kung hindi niyo susuportahan si Bongbong Marcos, huwag niyo na rin akong suportahan. Kung hindi niyo susuportahan ng unity, huwag niyo na akong dalhin. That is the character of Vice President Sara. Maprinsipyo. Kanya kami. At dahil po doon, hindi siya tumuloy doon sa event na yun. Hindi siya bumaba sa San Narciso. So, anong nangyari? Nawala yung grupo kasi marami talagang ayaw sumuporta doon sa presidente. Di ba? At isa na kami doon dahil hanggang dulo talagang kay Vice President Sara. At ngayon, aminin ko sa inyo, kami personally, ang binoto po namin ng presidente, si Manny Pacquiao. Kung meow. Hanggang nandun po kami, talagang nag-sorry ako kay ma'am. Boss Ma'am, Jerome, sorry. San Negros, Jing Paras. Tama naman pala kami, bro. Tama naman pala kami sa amin, di ba? Pero, yun yung kind of leadership na nakita namin kay Vice President Sara. Walang iwanan para sa kanya. Kaya dito yung mararamdaman, yung sakit na siya ang pinalikuran. The moment she became our Vice President, hindi pa, ilang buwan pa lang, ilang buwan na. Ito na, siya itinalikuran niya. Ang lahat po tayo, yung mga supporters na tumalikod, na hindi sumusuporta doon sa unity. Diba? Tinalikuran si Inday. Tinalikuran ng lahat, pati ang Pilipino. We should expect po. Diba? We should expect na wag po kayong magugulat na dahil po sa ginagawa niya administrasyon, ay marami pa tayong hirap ng pagdadaanan. Kaya bilip po kami. Nasa labas po. I understand siya ang nag-initiate nito. At ito'y ipinanganak sapagkat meron mga hindi pagkakaroon. Ito ang sad part. But despite that, nakita ko naman ang ginagawa pagkakaya siya. Kasi sa totoo lang, napakahalaga. Napakakaya siya. Hindi ko pwedeng ang mga grupo ay nag-aaway-away. Isa lang naman mo ang ating principal. At ang principal ay si Cabeza. Yung mga ibang hindi pagkakawa, hayaan na namin kayo basta doon sa pinakamataas ng pagkakawa. So I'd like to congratulate Willie. Willie, hindi lang siya ng masigayong pagkakawa. Dire na po ka on dire. Ang sabi niya sa akin, basta siya raw ay hintay sa. So, yun ang mahalaga sa akin. Importante. Mapilipin natin susunod. Now, having said that, our country now is in a crisis. Kailangan po natin talaga ng magkaisa,
kailangan tayong manindigan. Hindi po pwedeng tahimik lang tayo. And it's not enough that we go to social media, to group chats, and express our indignation against the present dispensation. Noong panahon po namin, it took us 21 years to overthrow the father of the current president. I fought him for 20 years. Kaya lang, problema naman, nananalo naman kami. We're supposed to be fighting the violator of human rights. So manalo naman kami nila Cory. Inaapi naman nila yung Marcos. So I have to break away. So ako naman ang nagdepensa sa Marcos Sr. Kasi alam niyo po, hindi po pwede na tayo, pag mayroong isang paniniwala, hindi po pwede tayong maniwala sa iba upang baguhin lang ang ating paniniwala. Hindi rin po pwede na babaguhin natin ang prinsipyo dahil lamang kaibigan, kamag-anak. Kailangan pag meron tayong pinaglalaban na prinsipyo, tayo maninindigan regardless of the relationship of the person we're supposed to, one, criticize or support. Hindi po pwede, kailangan consistent tayo. Kaya, nalulungkot ko palagi pag marami no sumasama sa isang grupo dahil lamang sila na itsapwera sa dating administrasyon o tinanggal sa nakarang administrasyon. Ang kasi habang totoo na we welcome or a group, particular group will welcome kung sino man yung natanggal sa kabila. Eh, hindi mo pwede ipoprota natin. Kasi pag pinonta mo, yung mga discredited na, eh magkakaproblema tayo sa credibility ng movement. Kaya sabi ko, i-welcome ninyo, ba't huwag niyong ilantad sa prota? Pabayaan nyo lang sa sidelines. Importante, sumusuporta na sila. Kasi ang magiging problema na, pag pinonta niyo yan, at mapaniwala ang taong bayan, eh, gagawin nila yung mga dati nilang ginagawa. At sino masisira? Masisira ang ating principal. Yun ang atin. Now, kanina, narinig ko yung about statistics. I do not believe in statistics ever since.